Suprema na pinaboran po si Sara Duterte last year. Okay? Pero meron pa pong pending motion for reconsideration yung House na as far as I know, hindi pa po ina-actionan ng Korte Suprema. Pero doon sa desisyon ng Korte Suprema, you know very well na naglatag yung Korte Suprema ng mas mahigpit na mga pamantayan para ma-impeach sa House of Representatives That's correct. ang isang impeachable official. Yun po bang panibagong pamantayan na yun? Yun na po ba yung gagamitin ninyo dito sa proseso na ito? O hindi pa? The answer to that question is, it depends, no? First and foremost, if the decision of the Supreme Court will reach finality, meaning mariresolve na yung MR and after a certain period of time, magiging final na yung decision, it will ripen into a jurisprudence which is considered as part of the Philippine existing laws, no? Yeah, yun ang So in susundin that case, magiging batas na siya, okay? However, apart from the needed finality of that decision, we have to distinguish as to how the impeachment complaint was filed. Because there are two modes of filing an impeachment complaint. Yes. One is by private individual, supported or endorsed by a House member or by the House member himself. Okay. The second mode of filing an impeachment is by at least 1/3 of the members of the House. That decision of the Supreme Court pertains to the second To that. mode of filing an Yeah. impeachment. Yes, where the impeachment complaint is signed and verified by at least 1/3 of the members of the House. No? Tuloy ko lang, Christian, ha? There is a very big difference O, between tuloy nyo lang. Huwag niyong pasinin niya si Kupal. Si. Okay lang, tuloy mo lang. Ako bahala, sir. Sagot kita. the first and the second mode. Doon po sa first mode, referral to the Justice Committee is mandatory. No? At ito na po yung nangyari in as far as the two impeachment complaints against the President are concerned. No? But with respect to the second mode, the one supported by at least 1/3 of the members of the House, referral to the Justice Committee is not necessary. No? This is what distinguishes the second from the first mode. And for the better understanding of our countrymen, ito yung second mode na ito ay parang express lane. Kasi kapag ka may 1/3 signature and verification ng all the members of the House, it allows the House of Representatives actually to transmit immediately to the Senate for trial. No? Pero dito po sa impeachment complaints kay President Marcos, na kumbaga nagsara na yung tindahan. Munti ka na naman madulas si Kupal. Di ba? Ano sasabihin sana niya? Itong si Bongbong Marcos, siyempre, congressman. No, matinong congressman yung kaharap mo. Siyempre, biglang cambio si Gago Kumbaga nagsara na yung tindahan, di ba? At that stage. So hindi na nagamit siyempre yung second mode. Yan, to the Senate for trial. No? Pero dito po sa impeachment complaints kay President Marcos. Wag ganun kasi. Alam mo, pinakamaganda mong gawin, Brad, sanayin mo na maging hindi ka bastos, no, sa presidente. Alam mo, kung bastos ka sa presidente tapos hindi ka bastos sa iba, no, kung feeling mo hindi ka na bastos nun, gago ka. Bastos ka pa rin nun. Etong mga kupal na to, itong mga dilawan na to, masyadong nagmamagaling no. Kayo rin kasi mga loyalista Tinatangkilik nyo yung mga gantong kupal Feeling to mga to nasa upper echelon ang mga walang ya. Silang dalawa ni Shelo Magno, pare silang kupal. Eto hanggang ngayon naniningil pa rin ng tax ni PBBM Yung estate tax asan na to? Kumbaga nagsara na yung tindahan, di ba? At that stage. So hindi na nagamit siyempre yung second mode. Tama po? That's correct. That's correct. Lahat ng paparating pang impeachment against the President are actually barred already by the referral of two impeachment complaints with the Justice Committee. Whether it is via first mode or via second mode, barred na silang lahat because of the referral of the two impeachment complaints to the Justice Committee. Okay. Yung second mode... Lagi naman ganun. Christian sometimes he wants to be on top of his game pagka may interview. Ganun naman talaga lagi dapat. No, ang problema lang, no, kasi nasanay ito na pagka may mga guest siya na iba, yung mga kapwa niya dilawan, the likes of Secretary Llamas, 'di ba? Pagka si Secretary Llamas,
nandun siya sa border na legit na critic. Pero pagka may okay kay PBBM, okay din naman siya. Ito, walang patawad tong kupal na to. Oo, silang dalawa ni Shelo Magno. Walang patawad to. Kala mo matino eh. Sapa ka na lang. Kung saan ito yung covered ng additional requirements by the Supreme Court decision, mag-a-apply yon kung sakaling magkaroon ng finality, madesisyonan yung motion for reconsideration ng House, mag-a-apply yon kung merong magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte using that so-called express lane na in reality, hindi na ganun ka-express. Tama po ba? You're correct. Okay. Okay. Eto po may mga nagdududa kasi. Sino yung si Esguera? Kups din naman talaga. Kupal nga to. Kupal to. Hype na to. Ito na banatan natin. Itatopic lang sana yung siya na binanatan. Wala, wag ka kasing kupal, Brad. Pero iyakin naman. Pagkain mo, iyakin. Minsan nag-iiyak yan dun pinapatulan yung mga bashers niya. Rito, anong response niyo bilang tagapamuno ng Justice Committee? Ano bang aasahan sa Kongreso? Mga hawak niya ni President Marcos. Kumaga, ang duda ng iba, malabo naman talaga ma-impeach yung presidente. How do you respond to that kind of doubt? Alam mo, Christian, masyadong premature. Tamo, top of his game. Kumakamot-kamot, parang may buni sa likod yata to. Napasarap ng kamot How do you respond to that kind of doubt? Alam mo, Christian, masyadong premature yung statement na yan, no? Sapagkat first and foremost, the members have not yet convened. We have not seen actually the complaints. And there are 5 steps that we have to go through to be able to conclude the process before the Justice Committee. Secondly, we are very much conscious of our constitutional duty. Our faith and allegiance is actually to the Filipino people and not to anyone. Ang mandato po na ipinagkaloob ng saligang batas sa Kongreso ay hindi po nanggaling kanino man. And we do not owe, therefore. Kagaya na sinabi ko, I appreciate ko talaga yung galing ng alam nyo kasi there's a difference between people who can really speak and the people who yung may laman yung mga sinasabi. No? And I believe Congressman Luistro is yung may mga content, may laman talaga yung niya, yung mga sinasabi niya. So ang gusto mo, Esguera? Lahat kumontra sa gobyerno. Say malaking bitter ang ogag na yan. Oo, wala to, kupal to. Si Shelo Magno nga dapat daw makulong si PBB. Alam naman natin na may kasalanan talaga siya, ganun kaagad at dapat siya makulong. Pero iba binabanata na hindi, ang binabanata niya yung Isayat, hindi si PBBM. Pero nung naisingit, minsan nauulol yung mga yan Any faith and allegiance neither to the President nor to the Vice President because our allegiance is to the sovereign Filipino people. No? In other words, Christian, Esguera, he is arrogant. I'd rather listen to Enzo and Vad. Si naman, ako talaga, minsan kuwang-kuha din ni Sir Vad yung gigil ko Minsan nababuisit din ako siya. Pero, marunong din magpaano si Sir Vad. Marunong siyang pumuri, no? Talaga mabubuisit ka lang kasi ang ginagawa ni Sir Vad, parang pagka okay, yung nakikita niya okay yung ginagawa, doon siya sa okay. Pero talagang more on bias siya sa pagiging critic kay PBBM. Nandun siya, nakakahon siya doon na kritiko siya. Pero pagka may ginagawang okay si PBBM, okay naman siya. No? Pinapalakpakan din naman niya, pinupuri din niya. Pero pag may konting sablay, minsan naaalala niya na galit nga pala siya kay PBBM Pero
kasi nga may bias si Sir Bad. Okay naman si Sir Bad. Kaya lang, hindi mo rin ako masisisi kasi nga, syempre, iba kasi pagka loyalista ka eh. Parang pag, minsan mabubuisit ka talaga eh. No? Kasi, wala eh, nabubuisit ka eh. Binabanata si PBBM eh. Pero, kunyari, kahit bumabanat si Sir Bad na may point naman siya, maasar ka pa rin. No? Naasar pa rin ako. Matalino pero dilaw talaga siya. Sino? Sino matalino? Dapat tayo alam natin yung mga differentiation ng mga terms eh. Meron talaga matalino, may magaling magsalita, merong nice, merong kind, magkakaiba yung mga yan. Diba? We are not looking at the personalities who are being impeached here. What we are looking at is our constitutional mandate to the Filipino people. Bagaman, Christian, of course, we cannot please everyone. I know and we know that we are subject to different perceptions of the people, especially those who are politically inclined. But at least for myself, I know that I am conscious about my constitutional duty, and I wish to believe that the 37 other members of the Justice Committee feel the same way in as far as this impeachment process is concerned. Okay. Ito po may mga nagtatanong. No? Alam ko yung mga Ayan. naguguluhan din dito. Oh, Again, tama. by virtue of the He goes with the decision flow. of the Supreme Court dun po sa Sara Duterte impeachment case, na kung saan naglatag sila ng additional requirements na ang tingin mas magiging mahirap para gamitin yung second mode. Okay? And tanong dito nila Montreal Mom tsaka ni Donsky na madalas pong manood sa atin. Paano raw kung kailangan ba siguruhin din na yung dahil dumaan itong mode na ito no sa Justice Committee, kailangan ba talaga patunayan ng bawat miyembro ng Justice Committee, for instance, na nabasa nila at nabusisi yung reklamo? Well, yun yung nandoon sa Supreme Court decision, no? And as I have said earlier, this pertains primarily do sa process that should be attached with respect to the second mode of filing an impeachment complaint. Although, Not dito sa for first. me, Christian, whether it is first or second mode, I think there is an obligation upon the members of the House really to read, no? Before they endorse or to read before they approve, whether it is in the Justice Committee or in the plenary, no? No, tama nga naman. Basahin nyo naman. Baka approve lang kayo na approve. Pero ngayon, no, yun nga yung ngayon yung bintang ng mga dilawan, no? Na since wala daw pa ayuda, wala daw ngayong interesado dun sa hayop na yan. I think the yellows are really trying to push it, no? Push further. Pero anyways, yan yun mahihirapan ba dun sa impeachment pertaining to impeachment for PBBM and impeachment for yun nga no, syempre yung mga extra na idinagdag ng Supreme Court no is malamang sa malamang is makapagpahirap no doon kasi may dagdag na proseso. So pero naniniwala tayo din no na ayan no, nandiyan naman si Congressman Luistro no, na talagang ayaw niya na maimpluwensyahan yung Justice Committee na mag-handle dyan sa impeachment. And I think no, kahit medyo mahihirapan si Congressman Luistro na sabihin nga na impartial siya, I think nakikita ko naman no na she will do her best para gampanan yung tungkulin niya no sa paghuhusga ng maigi diyan nga ba sa impeachment na yan. So ibasura mo na. Haba na sinabi, pinapabasura lang din pala. Hindi, ganun na talaga yan. Ibasura na yan Congressman Luistro. Huwag mo nang patagalin yan. Mga ganyan, may binabasura na agad yan. Mga ganyang kalokohan na yan. Huwag mo nang patagalin yan